Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, gusto kong pag-usapan natin ito. Itong teknik ni na Bato sa kanibonggo para manalo sila sa Senado. Alam naman natin na si Bato at si Bongo, nanalo yan nung election 2020. Oh, actually, election 2019 yan naging senador. Kaya nga ano yan 6 years. 6 years yung term nila. Kaya yung unang term nila 2016 to 2019. 2019 pala to 2022. Yung second 3 years nila na term, 2022 to 2025. So sa 2025, tapos na sila. Kaya magre-re-election sila sa 2025. Alam naman natin na noong election ng 2020, ng 2019, yan yung lumaban yung 8 diretso. Yan yung lumaban yung 8 diretso. So mga kabunyog, ito, sinishare ko itong tungkol kay Bato at Bongo. Nung manalo sila nung 2019 ay talagang ano yon, gamit talaga ang makinarya at saka resources ng gobyerno. Grabe yung ano nila noon. Nung 2019, talagang nagamit nila Bongo, nila Bato, kasabay na si Tolentino, ang makinarya at saka resources ng gobyerno. Ay panahon ni Duterte yan eh. Si Bongo lang, lahat ng hospital linagyan ng malasakit centers. Doon sa mga malasakit centers na yon, mukha ni Bongo ang makikita talaga. Ngayon, at saka si Duterte. Si Duterte, winarningan ang mga governors noon at saka mga kongresista. Dito nga sa amin sa Bicol, nung minsan pumunta si Duterte, tinipon dito yung mga governors at saka mga congressmen kasi may bagyo dito noon. Pagpunta dito ni Duterte, winarningan si Salceda. Sinabihan niya ni Duterte harap-harapan, may media noon. Sabi ni Duterte noon, ikaw Joey. Si Joey Salceda ang tinutukoy niya. Baka naman dyan sa Albay sa'yo, hindi manalo si Bato, si Bongo at si Tolentino, ha? Wala na akong pakialam sa ibang kandidato, pero si Bato, si Bongo, si Tolentino, pag hindi ito nanalo dyan sa'yo sa Albay, marami ka pang ire-request na mga pundo na for release. Hindi ko pipirmahan yan. Tawanan ngayon yung mga tao at saka yung media. Ganun katindi yung command ni Duterte noon sa kanila. Nadalhin si Bato sa si Bongo. Kaya nanalo yung tatlo. Ngayong 2025, magre-re-election sila. Ang sitwasyon ngayon, hindi na nakaupo si Duterte. At saka, grabe ang issue kay Duterte, yung tungkol sa China, na i-expose yung kanyang pagkatuta sa China. So, anong ginagawa ngayon ni Bato? Ano ang teknik ni Bato at ni Bongo? Dumidistansya kay Duterte, hindi sila masyadong nagpapaka-visible. At saka yung mga issue na identified kay Duterte, hindi sila masyadong nag-komentaryo doon. Halimbawa, China. Nakita nyo ba sila Bato, sila Bongo, si Tolentino na nagtatanggol ng China? Nakita nyo ba, napapanood nyo ba sa ngayon, sila Bato, si Bongo, si Tolentino na pinagtatanggol ang China? Sige nga. Anong nyo, napapansin nyo kay Bato, kay Bongo, kay Tolentino? Alam naman natin na mga maka-China yan. Pero sa mainit na issue ngayon ng China, naririnig nyo ba silang nagsasalita kung na pinagtatanggol nila ang China? Mga kabunyog? Anong masasabi nyo? Pinagtatanggol ba nila Bato, nila Bongo ang China? Sa ngayon, sa ngayon. Ano yan? Anong napapansin nyo sa teknik nila? Kung totoo mga kabunyog, mga kababayan, kapansin-pansin sa kanila, hindi sila masyadong quiet sila sa issue ng China. Yan ang teknik nila Bato at Bongo ngayon. Kasi liligawan nila ang butanting Pilipino eh. Manliligaw sila na i-re-elect sila sa 2025. Galit ang mga tao sa China ngayon. Ngayon, pro-China naman talaga sila. Kaya lang, kasi gusto nila manalo sa 2025. Kung ipagtatanggol nila ang China, mababawasan ang boto nila. Kasi maraming botante ayaw sa China. So ngayon, nagkukunwari sila na
hindi sila maka-China. Kumbaga, kinatago muna nila ang kanilang pagiging maka-China. Hindi muna nila ito nilalabas. 'Di ba? Yan yung technique nila. Ang style nila hindi maglalantad na masyadong maka-China. Kasi parang ganito, ang iniisip nila maka-re-elect sa 2025. Kapag pinagtanggol nila ng pinagtanggol ang China, na siya naman talagang paninindigan nila kasi maka-Duterte sila, maraming maaano sa kanila. Hindi naboboto sa kanila. Kaya sa ngayon, nagkukunwari sila. May mga panahon nga na si Bato, kunwari, tinitira rin ang China kapag nambubuli. Yan yung ano. Pero si Bongo, tahimik. Tahimik. Si Bato, may mga times, nagkukomentaryo kontra sa China. Siyempre, si Tolentino, ganun din. Pero sa totoo lang, alam naman natin, yung mga yan, mga maka-China yan. Kaya ang pakiusap ko sa ating mga nanonood ngayon, huwag kayong palilin lang. Di ba? Kaya yan mga kabunyog ang ano. Itong sila Bato sa sila Bongo. Si Buto nga, hindi umattend doon sa rally ni Duterte sa Davao eh. Si Bongo, siyempre, nandun. Pero hindi rin nga siya nagsalita sa stage eh. Kumbaga, sinamahan niya lang si Duterte doon sa rally na yun. Mawawala ba naman siya? Pero hindi siya nagsalita sa stage. Kung nagsalita talaga na todo kontra kay Marcos, inatake si Marcos, si Digong, si Pulong, si Baste, saka si Sara. Pero si Bongo, hindi nagsalita. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng kumalaban ng todo ngayon kay Marcos. Eleksyon ito eh. Baka puruhan siya ni Marcos eh. Di ba? Ganon yung, ano yan mga kabunyog? Yan yung style ng mga ito. Bulok nga ang style eh. Yang mga pagkukunwari nila ngayon na parang hindi sila pumapabor sa China kasi hindi nila pinagtatanggol ang China ngayon. Pero bakit hindi nila pinagtatanggol ang China? Kailangan muna nilang magkunwari. Kailangan muna nilang magkamuflahe. Kasi mag-i-eleksyon kandidato sila sa 2025 eh. Si Bongo nandun sa prayer rally sa Davao pero hindi nagsalita sa stage. Hindi siya pinagsalita sa stage. Bakit hindi pinagsalita sa stage si Bongo doon sa Davao rally? Kasi matapang ang mga salita doon. Inaatake talaga si Marcos eh. Hindi magsasalita si Bongo, si Bato, si Tolentino kontra kay Marcos. Kailangan nila, pag nag-usap-usap ng budget sa Senado, baka hindi sila mabigyan. Di ba? Di ba? Yan yung yan yung totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino, pagamat Duterte sila, hindi sila nagsasalita ng todo kontra kay Marcos. Hinahayaan na lang nila si Digong, si Baste, si Pulong. Pero sila, kumbaga, hindi sila nire-require ni Duterte na magsalita. Kasi ang kailangan nila ngayon, survival nila sa Senate. Nagtutusuhan yan. Pero dahil nagtutusuhan nga yung mga yan, wag tayong padadala sa pantutuso nila. Ang totoo sa mga yan, maka-China yan. Pag binuto na naman yan ng tao sa 2025, mayroong mga desisyon na pagbubutuhan ng China, bubuto yan pabor sa China. Kaya sa ngayon, mabuti na wag tayong palilin lang sa pagkukunwari nila. Kasi sa ngayon, nagkukunwari sila eh. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Duterte, grabe ang bira sa Marcos. Si Pulong, si Baste. Si Bongo, hindi pinagsalita doon kahit nandun siya. Si Bato rin, hindi na rin umatin doon. Si Tolentino, hindi na rin umatin doon. Bakit? Kasi alam nyo naman yung nangyari sa mga kongresista na PDP laban sa Kamara. Anong ginawa? Hindi binigyan ng pondo. Nang hindi binigyan ng pondo, pumalas na sila sa PDP laban. Sa Senado, ang mga PDP laban dyan, si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Robin Padilla.
Ngayon, nakadikit sila kay Subiri. Para kahit sila maka-Duterte sila, kapag nag-uusap ng budget, nabibigyan sila pa rin ng budget kasi nakadikit sila kay Subiri. Pero pag kumalaban si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Ruben Padilla sa Marcos, kumbaga naging sila, lantarang lumalaban na sa Marcos, katulad ni Digong, katulad ni Labaste. At hindi sila bibigyan ng pondo. Mamumroblema si Bato, mamumroblema si Bongo, mamumroblema si Robin Hood Padilla at si Tolentino. Kaya, kung laro nila sa Senado, nakikipolitikahan sila, dumidikit sila kay Subiri, hindi sila tumitira ng todo sa Marcos at kay Romualdez, hindi nila pinagtatanggol ng todo si Duterte at ang China. Yun ang play nila dyan. Dahil mag-i-election sa 2025, hindi muna sila magsasalita na pinagtatanggol ang China. Yan ang teknik nila Bato at nila Bongo. Yan mga kabunyog. Pero panawagan natin, huwag tayong palilinlang. Sa isip, sa puso, sa damdamin, maka-China yung mga yan. Huwag tayong palilinlang diyan. Huwag tayong palilinlang mga kabunyog. Okay? Kaya yung mga teknik yan, bulok yan. Yung style na yan na nila Bato, nila Bongo, bulok. Yan yung Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.